Alright, magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon, ito pong si VP Sara. Alam niyo, akala ko peki ito. Itong sinabi ni Sara dito. No? Huwag niya lang sigurong mababalitaan na mag-i-issue baka ma-issuehan na siya ng warrant of arrest habang nandiyan siya sa the Netherlands. Diba? Baka magwala na naman to. Pero sabi niya ito akala ko peki ito eh. Kaya hindi ko agad tinatalakay kanina. Sabi rito, sa totoo lang, wala naman talaga akong nararamdaman. Ay, manhid. Manhid naman pala to. Sa totoo lang, wala naman akong nararamdaman. Hindi ako galit. Aba, hindi ako disappointed. Wow. Nothing at all. Wow, hanep. Hindi na siya maibabalik. Napaka-savage naman ni Inday, ano. Hindi na siya magbabalik si Pangulong Duterte sa Pilipinas. So, what we should do as a country is move on from what happened. Okay. Tapos nabalitaan natin kanina, sabi rito, na merong pinaplano etong mga DDS na sa birthday ni Duterte, pupunta sila ng Malacanang. Baka akyatin nila yung Malacanang. Di ba? So, mga DDS pwede nyo hong i-google yung exact wordings na yan. Then you will find out na totoo ito. Diba? So, ano na namang drama ito, Sara? Anong drama na naman ito? Kasi, ang napansin ko lang po rito, pinuna kasi sila na yung kanilang kaguluhan na ginagawa ng mga DDS na pati yung presidente ng ICC siniraan na nila, fake news. 'Di ba? Yung mga abogado roon, yung mga 'di ba? Pinaggagawan nila ng kwentong hindi maganda. Para nung Disney character pa yung pinagagamit. O ano para fictional, 'di ba? Pinagagamit nila. Ano to, sabi ni Shinta. Paawa card activated. 'Di ba? So, hindi na raw po babalik si Digong. Ibig sabihin, mamimiss ninyo ang Tatay Diggs. Ano magiging epekto nito? Naku, baka magwala yung mga DDS, yung mga followers. Di ba? At mag-rally na ng mag-rally. Dadami na sila sa lansangan. Ang kalokohan to eh. Kung ako, siguro manhid lang talaga si Sara. Di ba? Yun talaga yung pakiramdam niya. Pero sa akin kasi, ilang araw pa lang, wala pang isang buwan. Wala na akong mararamdaman. Ako, napaka-plastikong tao para sabihin ko, sa totoo lang wala na akong nararamdaman. I'm referring to what happened to my father. Di ba? Hindi, nakulong. Hindi ako galit. Hindi ako disappointed. Wow, feeling proud ka? Nothing at all. Wala talaga raw. Manhid. Di ba? Hindi na siya maibabalik. Hindi na magbabalik si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Kaya ang tanong ito, sabi ni Carcleya, agree with Jamie V. Sir JDB, hindi naman kasi si Sulaika ang naapektuhan. Try nyo kantiin uli si Sulaika. World War III na yan. So, ibig sabihin, hindi niya kasi best friend ng tatay niya. Diba? Paawa style nga lang daw yan, sabi ni Tony. Para mahulog sa Ninoy 2.0 at siya si Cory style. Sacrifice the king to save the queen. Right? So, kumbaga, di bali nang mapatay yung tatay niya, mamatay, diba? Sa stress. Tapos, alam nyo kasi ang Pilipinas, talamak sa atin po yung, yung necropolitics. Kapag ka namatay yung isang leader ng isang patriarka nila ng political clan or political family, then yung kanyang mga anak, asawa, pag tumakbo, nagsisipanalo sila. Ganun. Diba? Kaya malaking tulong ito. So sabi nga, hindi kaya sinasakripisyo nila yung matanda? Diba? Nasakripisyo nila na itong mga mangga, mga certified na mga manggagamit. Kapag si Sulaika raw, gender card naman ang activated. Alboruto yan.
Alright, from Athena Granado, sabi niya, alam na natin na hindi na talaga maibabalik si Digong sa Pilipinas. So move on na tayong lahat. And make sure na wala nang another Duterte na maghahari-harian sa atin. Mag-asylum na lang sila doon. Di ba? Plastic pa. Tatay mo nakulong eh. Sabihin mo ganun lang. Eh, ang paniwala mo, eh hindi siya dapat nilitis sa labas ng bansa. Diba? Matanda na siya. 80 anyos. O mag-80 anyos. Makalukuhan ng mga ganun. Diba? Eh wala tayong magagawa. Diba? Duralex said Lex. The law may be harsh. But it is still the law. Diba? Kailangan siyang papanagutin sa mga kasalanan niya. Yan ang choice si Duterte. Yan ang pinili niya eh. Diba? Na alam niya ang consequences diyan after his presidency. Kaya lang mayabang lang kasi talaga. Very confident na hawak niya na sa liig ang lahat ng mga Pilipino. Diba? Ngayon, isa pang problema rin po ni Sara ay ito, nag-aantay daw siya kung sino sa mga relatives nila ang darating. Sabi niya, so hindi ko alam kung makakarating ang aking mga kapatid. Ang plano ko ay i-apply sila lahat ng permission to visit. Kung hindi man kami payagan na sabay-sabay kami, ibibigay ko na sa kanilang tatlo yung oras nung araw na yon para makasama nila ang aming papa sa kanyang birthday. So, nung ngayong araw na to yan, sinabi ni Sara. Birthday ni Duterte, sa 28, di ba? Ngayon, ang problema ho ito, sabi niya nag-aabang siya ng kanyang kamag-anak. Ang problema, tawag dito, mukhang wala yata siyang makausap ng matino sa mga relatives niya, diba, sa mga kapatid niya, no, sa tatlo, kila Kitty. Kasi ang huling communication ay inaprobahan ni Speaker Martin yung hiling nito na makapag-travel. Diba, diyan sa the Netherlands at saka diyan po sa Japan. Diba? Anong petsa na 20 na. Yung permit na ito, sabi rito, for my personal trip to the Netherlands and Japan from the 12th of March to 15 of April 2025. Di ba pala lampas? So may hanggang April pa. Diba? So mga DDS, maliwanag yan Kesa namang gulo kayo, hanapin nyo na lang si Pulong. Si Pulong pa talaga nawawala no? Alright, from Carclea, seriously, I don't think she has much affection for her dad. Nagpakita pa si Mami Peng ng video so nagbibigay pa siya ng skincare tips doon sa The Netherlands. She looked very upbeat. Diba? Kasi nangyari, just kalagayan na ganyan ang tatay mo tapos mag-ano ka ng skincare. Ayoko naman sabihin may tililing. Diba? Ano lang unusual behavior ang ganyan. Diba? Na dapat nga nandun ka pa sa pagdadalamhati, malungkot ka pa, because at any time pwede kang umalis ng bansa ng the Netherlands, hindi mo alam kailan nang balik, unless you're super rich, you can afford, diba, yung ganyang kalalayong biyahe at mahal yan. Ano yun? Rodrigo Duterte became OFP, overseas Filipino prisoner. Nagbabalat kayo lang si Aimee. Naiano ko na yan. I-share ko na nga yung video niyan yung balat kayo pala. Diba? Kinantahan niya kinantahan ni Sal Panelo. Saan ba yung video na yan? Kinantahan niya si si Aimee Marcos. Let me see. Yung balat kayo pala. Sabi niya, lokohin mo ang lelang mo. Nasaan na yun? Wala na. Na-delete ko na naman yata, malamang. Let me see. Mukhang andito. Meron kasi ko rito picture, Robin Padilla. Yung selfie, hinalikan niya. Have you seen this?
Walang iya kang Robin ka. 'Di ba? Simpleng selfie lang sana, eh hinalikan niya na. Oh, wala na rin yung video, na-delete ko rin. Okay, iwan na nga muna natin ito. So sana naman pakinggan ng mga DDS si Sarah na move on na, manahimik lang kayo, huwag na kayong manggulo, hindi naman kayo dumadami.